الله أكبر 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 الله أكبر. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، لا رب غيره ولا معبود بحق سواه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, isang napakalaking biyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat natapos natin na isagawa natin ang ating pag-ayuno. Karamihan sa atin ay nakumpleto natin ang ating pag-ayuno at mayroong ilan na hindi niya nakumpleto ang pag-ayuno sa may mga kadahilanan. Alhamdulillah, tayo ay magpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil naisagawa natin ang tinatawag na qiyam. Ibig sabihin ay ang ating pagdarasal na kung saan ay karamihan sa atin ay halos hindi na natutulog upang kanilang isagawa ang pagdarasal ng tarawih o kaya ay ang pagdarasal ng tinatawag na tahajjud. Ito ay ginagawa natin, ang lahat ng mga ito ay ginagawa natin, ang ating pag-ayuno, ang ating pagqiyam, at ang mga alam natin na mga mabubuting bagay, walang dahilan kundi ang pananampalataya natin sa Allah subhanahu wa ta'ala at paghahangad natin ng gantipala na ipagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. At hinihiling natin sa Allah subhanahu wa ta'ala ay yung ating paniniwala, yung ating pananampalataya ay mas lalong madadagdagan ito sa pamagitan ng ating pagsasagawa ng iba't ibang ibada sa buwan ng Ramadan. Dahil dito mga kapatid na nananampalataya sa Allah, alam nating lahat na ito ay talagang ipinangako. Ipinangako sa sino mang nagsagawa ng pag-ayuno, sa sino mang nagsagawa ng qiyam, na kung saan ay sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mayroong tatlong hadith na magkakahawig ang mga kahulugan nito. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa unang hadith, man sama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sino man ang nag-ayuno sa buwan ng Ramadan bilang paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala at upang makamit ang gantimpala na ipagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala, patatawarin para sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang anumang kanyang naunang kasalanan. Pangalawang hadith, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sino mang magsagawa ng qiyam, sa pagpapaliwanag nito ay ang tinatawag na salatut tarawih, bilang paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala at upang makamit ang gantimpala na ipagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay patatawarin ng Allah para sa kanya ang anumang kanyang naunang kasalanan. Pangatlong hadith, man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sino mang nagsagawa ng Laylatul Qadr o kaya nagdarasal ng tahajjud, binantayan ang Laylatul Qadr bilang paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala at upang matamo ang gantimpala na ipagkakaloob ng Allah, ay patatawarin para sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang anumang kanyang naunang kasalanan.
Biruin natin mga kapatid na nananampalataya sa Allah na ang mga hadith na ito ay pawang tumutukoy sa tinatawag na kapatawaran. Napakalaking biyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating pag-ayuno, kapatawaran ang kapalit nito. Maliban sa marami pang ibang mga gantimpala na ipagkakalob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating pagdarasal ng tarawih. Kapatawaran. Maliban sa iba pang mga gantimpala na ipagkakalob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating pagdarasal ng tahajjud o kaya Lailatul Qadr, kapatawaran. Maliban sa iba pang mga gantimpala ni pagkakalob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Napakaraming mga gantimpala, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil dito ay talagang tayo ay nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sa mga napakaraming mga biyaya na ito na ipinagkaloob niya sa atin. Gaano kalaki ang gantimpala nito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, na isang lalaki na dumating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dumating ang isang lalaki kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, at sinabi niya, usugo ng Allah. Tinawag niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasi ganyan ang kanilang mga kaugalian na tinatawag nila si Propeta na hindi sa kanyang pangalan, kundi tinatawag nila usugo ng Allah o propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ara'aita in shahidtu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah wa sallaytu as-salawatil khams wa addaytu az-zakah wa sumtu ramadana wa qumtuhu famimman ana. Ano sa tingin mo? Ano sa palagay mo? Ano ang masasabi mo? Sabi niya, usugo ng Allah. Kung ako ay magsaksi na wala ng ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah, isasagawa ko ang lahat ng mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng tinatawag na tauhid, kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, at isasagawa ko ang 5 beses na pagdarasal at magbibigay ako ng zakah at isasagawa ko ang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan, kasama pa nito yung pagsasagawa ko ng qiyam. Saan ako mabibilong? Sabi ng lalaking ito, saan ako mabibilong? Famimman ana, saan ako mabibilong? Ano ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qala, minas siddiqin was syuhada. Tingnan ninyo mga kapatid. Minas siddiqin was syuhada. Ikaw ay mabibilong sa mga siddiqin. Sino itong mga siddiqin? Ito yung mga tao na mga taong makatotohanan. Mga taong mga sumunod sa Allah subhanahu wa ta'ala ng walang kagalinlangan. Mga taong sumunod sa mga kautusan ng Allah at umiwas sa mga ipinagbabawal ng Allah. Mga taong mga tapat, mayroong katapatan. As-siddiqin, minas-siddiqina, was-syuhada. At ikaw ay mabibilong pa sa mga taong mga syuhada, mga taong mga martir. Alam niyo ang ibig sabihin ng syuhada? Ibig sabihin na yung mga taong nakipagdigmaan alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala hanggang sa sila ay namatay. Napakalaking gantimpala ito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Kaya yung pagsasagawa natin ng pag-ayuno at pagsasagawa natin ng qiyam, salatut tarawih, salatut tahajjud, alhamdulillah, ngayong araw na ito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, huwag na tayong magalinlangan sa puso't isipan natin. Isipin natin na tinatanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating pag-ayuno, ang ating pagsasagawa ng qiyam. Lahat-lahat ng ating mga ginagawang ibada ay tinatanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag tayong mag-isip na baka hindi tinanggap ng Allah. Ano kaya tinanggap ng Allah ang aking pag-ayuno? Ano kaya tinanggap ng Allah ang aking pagqiyam? Huwag natin isipin yan, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Ang isipin natin ay tinatanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, kung tayo ay nagiging masaya sa anumang bagay, mayroon tayong ma-achieve ay masaya tayo. Mayroon tayong makita na biyaya na binigay sa atin ay masaya tayo. Makita natin ang ating pamilya, masaya tayo. Makita natin ang ating mga kaibigan, masaya tayo. Makita natin ang anumang mga bagay-bagay dito sa mundo ay kadalasan ay tayo ay masaya. Pero sa mga oras na ito ay dapat na ito ang bigyan natin ng pansin na kung saan ay iparamdam natin sa ating mga sarili, iparamdam natin sa ating mga pamilya, iparamdam natin sa ating mga kapatiran na tayo ay masaya.
Sa pagdating ng mga oras na ito, ibig sabihin ay iparamdam natin na tayo ay masaya. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Sabihin mo, O Muhammad, ayon sa kahulugan ng talatang ito, "Qul bifadlillah." Sabihin mo, O Muhammad, bifadlillah, sa pamagitan ng biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa rahmatihi, at sa pamagitan ng kanyang awa. Ano itong biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala? Makikita natin sa pagpapaliwanag. Ang biyaya ng Allah, ang banal na Quran. Ang banal na Quran na lagi nating binabasa. Ang banal na Quran na lagi nating binibigkas. Ang banal na Quran na lagi nating hinahawakan. Ang banal na Quran na lagi natin sinisikap na maunawaan o kaya ay mabasa ito. Ang aklat ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Qul bifadlillah wa birahmatihi, at ang kanyang awa. Ano itong awa na tinutukoy dito? Yung ating relihiyon, ang relihiyong Islam. Sa pagpapaliwanag nito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, panghawakan mo, yakapin mo ng mahigpit ang banal na Quran, at yakapin mo ng mahigpit ang relihiyong Islam, ang pananampalatayang Islam. Yan ang tinutukoy, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Kasi lahat ng mga katuruan, hindi mo makikita kung hindi mo dito maunawaan yung banal na Quran. Hindi mo mababasa yung banal na Quran. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu. Kaya hayaan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sila ay maging masaya. Sila ay maging masaya. Dapat sila ay maging masaya. Binigyan sila ng aklat na walang pag-alinlangan, ang banal na Quran. Hindi ka ba masaya? Hindi ka ba masaya? O masaya ka dahil nandyan yung aklat, nandyan yung banal na Quran. Kung totoo nga na masaya ka, nababasa mo ba yung banal na Quran? Pinagsisikapan mo ba na basahin ang banal na Quran? Kasi kung binabaliwala mo rin, hindi mo rin sinisikap na mabasa ang banal na Quran, hindi totoo na ikaw ay masaya. Qul bifadlillah. Sabihin mo, Muhammad, sa pamagitan ng biyaya ng Allah, ang banal na Quran, wa birahmatihi, at ang kanyang awa, ang relihiyong Islam. Alamin mo ang mga patakaran, alamin mo ang mga batas, alamin mo ang mga tuntunin ng pananampalatayang Islam. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu. Kasi yun, doon mo mararamdaman. Sabi ng Allah, hayaan na sila ay magiging masaya. Masayang masaya ka. Kasi nandyan yung banal na Quran, nababasa mo mabuti, alhamdulillah, nabibigkas mo mabuti, alhamdulillah, naunawaan mo mabuti, alhamdulillah. Nandyan yung relihiyong Islam, alam mo yung mga patakaran, alam mo yung mga rules, alam mo yung mga batas, maging sa pagdarasal, maging sa pagbigay ng zakah, maging sa pag-ayuno, ano mang mga ibig sabihin ay mga rules, mga muamalat, alam mo, alhamdulillah, dapat ay ikaw ay masaya. Fabidhalika falyafrahu. Dahil dito, kaya hayaan na sila ay maging masaya. Maging masaya. Fabidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ang higit na mainam. Higit na mainam. Tandaan natin, ito ay higit na mainam. Ang banal na Quran, ang relihiyong Islam, ang mabasa mo, ang maunawaan mo ang banal na Quran, ang maintindihan mo, ang maunawaan mo, ang matutunan mo ang relihiyong Islam. Ito ang higit na mainam kaysa sa kanilang mga nililikom, kaysa sa kanilang mga nililikom. Ano itong mga nililikom? Nililikom ng mga kayamanan, naguhulog ng pera, nagtatago ng pera, o ano mang mga makamundong bagay, ano mang makamundong bagay na ibig sabihin ay pinagsisikapan na makuha, pinagsisikapan na ipunin, pinagsisikapan na may tago. Ito ang higit na mainam, ang banal na Quran, ang relihiyong Islam. Ang mabasa mo ang banal na Quran, maunawaan mo ang banal na Quran, maintindihan mo ang relihiyong Islam. Alhamdulillah, ang mga patakaran, ang mga rules, ang mga batas nito. Kaya tayo ay dapat ay masaya. Dapat ay masaya tayo sa mga oras na ito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Although, ilan sa atin ay hindi pa niya gaano nababasa ang banal na Quran, pero huwag tayong mawala ng pag-asa. Kailangan mayroon tayong determinasyon na mabasa natin ang banal na Quran hanggang sa maunawaan natin ito, hanggang sa maunawaan natin ang mga batas, ang mga patakaran sa ating relihiyong Islam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ano ba ang natutunan natin sa ating pag-ayuno? Ano bang natutunan natin sa ating pagkiyam? Ano bang natutunan natin sa ating pag-aaral? Ano bang natutunan natin sa ating pagtitipon? Ano bang natutunan natin sa ating pakikinig? Ano ba ang natutunan natin sa ating pakikipagsalamuha o pakikipagkapwa? Bawat isa sa atin, mayroong natutunan. May malaki, may maliit, may kakarampot na natutunan. Kasi minsan, hindi masyado pinapansin. Kaya kakarampot. May mga malaki talaga o marami ang kanyang natutunan. Ngayon, ano man ang napulot natin dito na mabuti, ano man ang napulot natin dito na para sa kaluguran ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ipagpapatuloy natin ito. Ipagpapatuloy natin ito. Si Aisha, kalugdan siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, isa sa nabanggit niya. So, ilan Nabi sallallahu alaihi wasallama, ayyul a'mali ahabbu ila Allah. Itinanong kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi ni Aisha, may nagtanong kay Propeta, ayyul a'mali ahabbu ila Allah? Ano ang mga gawain na higit na kamahal-mahal doon sa Allah? Kalugod-lugod doon sa Allah. Ibig sabihin ay, kapag ginawa mo ito ay, mamahalin ka ng Allah. Kaluluguran ka ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anong sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Adwamuha wa inqal. Adwamuha wa inqal. Yung permanent. Kahit na maliit lang. Ano yung natutunan mo? Ano yung nakuha mo na aral? Ano yung maganda na nakita mo na para sa kaluguran ng Allah? Ipagpatuloy mo rin. Inumpisahan mo magbasa ng Quran. Ipagpatuloy mo. Mula ng Ramadan, sinikap mo mabasa ang Quran. Hanggat sa umabot ka ng ilang page, pero hindi mo man natapos. Alhamdulillah, malaking biyaya ng Allah. Ipagpatuloy mo. Pag natapos mo, ipagpatuloy mo pa rin. Pag natapos mo, ipagpatuloy mo pa rin. Nag-aaral ka ng katuruan sa Islam. Nakikinig ka ng mga katuruan sa Islam. Nag-aaral ka ng Arabic. O kaya ay nagpo-practice ka paano mag-imam. Paano magbigkas ng tama. O paano mamigay ng kawang-gawa. O ano mang bagay. Lahat ng mabubuting bagay ay dapat yun ang titingnan natin. Ano yung natutunan natin sa ating pag-ayuno? Ano yung natutunan natin sa ating pakikipagsalamuha? Kung mayroon tayong natatandaan doon, imposible na wala. Na mabuti, yun yung sabi natin na ipagpapatuloy natin. Para tayo ay mamahalin ng Allah. Ay sabi ng propeta, adwamuha wa inqal. Basta pag mayroon kang natutunan, mayroon kang gawain na kahit na ito'y maliit, ipagpapatuloy mo ito. Kasi ikaw ay kamahal-mahal, kalugod-lugod. Mamahalin ka ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaysa gumawa ka na, minsan may tao na gumawa ng tapos bigla namang nawala. Balik naman, bigla namang nawala. Hindi yun maganda. Ang maganda, basta yung kabutihan, ipagpapatuloy mo. Hanggat sa dumating sa iyo ang takdang oras, tuloy-tuloy yung pagsasagawa mo ng ibig sabihin ng kabutihan para sa kaluguran ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatar ridha warda an ashabihi ridha ar-ridha. Allahumma akrimna bi karamatil Qur'an wa syarrifna bi syarafatil Qur'an wa a'izzana bi izzatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأهلنا
ومن الماء البارد عند العطش يا رب العالمين. اللهم وفق أمير البلاد وولي عهده وولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله طاعتكم وعيدكم مبارك.